Otomatikong makikinabang sa isang buwang moratorium sa bayarin ang mga benepisyaryo sa pabahay ng National Housing Authority na apektado ng bagyong Christine. Ang moratorium na ito ay ipinapatupad sa buong bansa mula 1 hanggang 30 ng kasalukuyang buwan. Si Creslin Catarong magbabalita. Dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Christine, nagpatupad ang National Housing Authority ng isang buwan na moratorium sa pagbabayad ng amortization at lease payments para sa mga benepisyaryo ng pabahay program ng ahensya. Ayon kay NHA Corporate Planning Department Manager Cromwell Teves, na siya ring officer in charge ng NCR South Sector Office ng ahensya, layunin nito na magbigay ng ginhawa sa lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay nito na apektado ng bagyong Christine. Dagdag ni Teves, ang moratorium ay hindi na kailangan ng application. Ito'y dahil otomatikong iimplementa ang moratorium para sa mga benepisyaryo sa buong bansa mula Nobyembre 1 hanggang 30 ngayong taon. Ang pagbabayad anya ng amortization at lease payments ay mag-uumpisa muli sa Disyembre 1. Wala namang ipapataw na delinquency o karagdagang interes sa panahon ng moratorium hanggang katapusan ng Nobyembre. So anumang penalties at interest na naipon bago ang November 1 ay muling magsisimula lamang sa December 1, 2024. Ganun din po ang ating payment ng amortization and lease payments will only resume on December 1, 2024. Samantala, inihayag ng NHA official na patuloy ang pagsisikap ng ahensya sa pagpapatupad ng mga programang pabahay sa iba't ibang sektor ng lipunan. Isa na rito ang mga ginagawang pabahay sa mga naapektuhan ng South Long Haul Project ng Philippine National Railways at Department of Transportation. Mahigit 3,500 na mga pamilya ang makikinabang sa unang segment ng proyekto na matatagpuan sa mga lalawigan ng Laguna at Quezon. Bukod dito, mayroon ding mahigit 1,500 na housing units na itatayo ng NHA para sa mga pamilya na nasalanta ng pagsabog ng Taal Volcano noong 2020 at noong 2023. Inaantabayanan na lamang ang pag-release ng pondo para dito mula sa Department of Budget and Management. Pumirma rin ang NHA ng Memorandum of Understanding para sa pagpapatayo ng Dapa Island Residences sa Siargao Island. Maliban sa mga bahay po, nakatuon din ang NHA sa pagbuo ng mga sustainable communities. Ito ay sa pamamagitan ng NHA People's Caravan kung saan dinadala po natin sa iba't ibang serbisyo ng government kasama ng private sector po sa mga beneficiaries po ng ating mga housing projects sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.